Ang gaganda ng mga bulaklak, ano? Napalingon si Alexandra sa nagsasalita. Kayo pala, senyora. Nalugod siya nang makita ang ginang at ang matamis nitong ngiti sa kanya. Oo, natanaw kasi kitang patungo rito sa greenhouse. Anyway, bakit ba senyorang tawag mo sa akin? Kasi ho, Mama, iyon ang gusto kong itawag mo sa akin. Nakakahiya naman ho. Hindi pa naman kayo nakakasiguro na... Alam mo, para sa akin ay naniniwala akong anak nga ni Darrell, ang batang iyan. Pagkawika niyon ay marahan pa nitong hinaplos ang kanyang tiyan. Talaga ho? Oo naman. Iyon kasi ang gusto ng puso ko. Alam mo bang sabik na akong manganak ka? Gusto ko nang makita ang unang apo ko. Kailan ka ba manganganak? Sa 1 buwan pa ho. Matagal pa pala ano? Pero hindi bale, kunting araw na lang. Pagkuway, hinawi pa nito ang ilang hibla ng buhok na tumabing sa kanyang pisngi dahil nakayuko siya. Oo. Pero alam nyo, malaki talaga ang pasasalamat ko na parang napakadali nyo akong natanggap. I mean, ang magiging anak ko kahit na napaka-abnormal ng pagdating naming mag-ina sa buhay nyo. Nakakagaan ho talaga ng kalooban na ganyan ang turing nyo sa akin. Iyon ba? Kasi nga, naniniwala ako na magandang bakas ng mukha mo ay nagpapahiwatig na hindi ka sinungaling. Sana lang. Kusa nitong inihinto ang iba pang sasabihin at itinaas ng daliri ang kanyang baba upang magtama ang mga mata nila. Nagsasabi ka talaga ng totoo. Alam mo kung bakit? Dahil masasaktan ako kung sakali. Ngiting may pangingilid ng luha ang naisukli niya sa ginang. Huwag ho kayong mag-alala. Nakakasiguro ho ako na hindi ko kayo bibiguin at sasaktan. Isinusumpa ko sa ngalan ng namayapa kong ama na anak ni Darrell ang batang ito. That's nice, iha. Lalo akong nasabik na makita na ang apo ko dahil kung ako ang tatanungin, ayoko kay Cassie. Mama, ayet, bahagya ang kumunot ang kanyang noo. Hindi siya ang babaeng nababagay sa anak ko. Noon ay ilang bisis na niyang sinaktan si Darrell. Pinaglaruan ang damdamin nito kumo alam niyang mahal na mahal siya ng anak ko. Natatakot akong kapag nakasal na sila ay baka lalo lang lumala ang pangit niyang ugali. Wala na nga lang akong nagawa nang magpasya noon si Darrell na pakasal na sila. Napalunok si Alexandra, parang gusto na niyang sabihin sa ginang ang maliit na katotohanang natuklasan niya noon kay Cassie. Pero pinigil niya ang sarili. Habang sa bintana ng silid ni Darrell, hindi nila napapansin na nakasilip ito sa kanila. Hanggang dumating ang takdang sandali ng pagsisilang ni Alexandra. Aray! Masakit! Just hold on, okay? Kaya mo yan. Tarantang wika ni Darrell habang hindi malaman kung ano ang gagawin para payapain siya sa pagdaing. Masakit eh. At dahil sa sakit, wala sa loob ng dalaga na kay higpit na pala ng kapit niya sa kamay nito. Yeah, I know. Pero kaya mo yan ha. Hindi na rin aware si Darrell na para lang siyang mapayapa ay panay na ang haplos nito sa kanyang buhok at noo habang nagle-labor siya. Tama si Mr. Mrs. Kaya mo yan. Wika naman ng doktorang nagpapaanak sa kanya. Naroon na sila sa operating room ng ospital at pinayagang makapasok ang binata.
para masaksihan nito ang panganganak niya sa kanilang anak. Nakasuot din ito ng hospital gown at mask. Masakit. Basta iiri mo lang kapag humilab ha. Oo. Hayan naman. Aray. Sige na, umiri ka na. Isang matinding pag-iri ang kanyang ginawa. Habang magkabilang kamay niya ang nakahawak sa kamay ni Darrell na tila ba doon niya nais kumuha ng lakas upang matiis ang sakit na tila humihiwa at bumibiyak sa buo niyang pagkatao. Iyan, ganyan nga. Habang kahigpit din ng kapit ni Darrell sa kanyang kamay na tila ba lahat ng lakas nito ay nais ding ipagkaloob sa kanya upang makaya pa niya ang nakaririnding sakit na iyon. Hayan na ang ulo, sige pa ire, wika ng doktora. Isa pang matinding ire ang kanyang ginawa. Naramdaman niya ang pagpuslit ng kung ano mula sa kanyang sinapupunan palabas sa kanyang puwerta. Ang humihiwang sakit at kirot ay agad na naibsan kasabay ng malakas na pag-iyak ng sanggol na bagong silang. Lalaki! Lalaki ang anak mo, iha! Naulinigan ni Alexandra ang tinuran ng doktora pero nakatuon na ang nanglalabo niyang paningin kay Darrell. Alexandra, lalaki raw ang anak mo. Tila nabibikig na wika ng binata habang tila ayaw ring bitiwan ang kanyang kamay. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa hirap ng paglilabor pero parang nabanaag niya ang kislap ng 2 butil na luha sa gilid ng mga mata nito. Oo, narinig ko. Lalaki ang anak natin. Humigpit ang hawak niya sa kamay nito. Pagkuway, hinayaan niyang malaglag ang luha mula sa kanyang mga mata at pinili niyang matulog muna. Marahang nagmulat ng mga mata si Alexandra. Sumalubong sa kanyang paningin ang puting kapaligiran at ang amoy gamot na nanunuot sa kanyang ilong. Kumusta ka na? May masakit pa ba sa iyo? Malamlam ang mga mata nitong nakatitig sa muka niya bagamat may ngiti sa mga labi. Napatitig siya sa unang muka na kanyang namulatan. Darrell, ang anak ko nasaan na? Unang nanulas sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, nasa nursery siya natutulog. Mamayang hapon pa raw siya pwedeng itabi sa iyo para mapa-breastfeed mo. Okay ba siya? Yes, okay. Normal ang lahat sa kanya. Salamat naman. Pagkuway, muli siyang napapikit. Nalulunod sa galak at pananabik ang kanyang puso na makita at mahawakan na ang sanggol na nagmula sa kanyang sinapupunan. Gusto mo pa bang magpahinga? Sige, matulog ka lang. Dito lang ako sa tabi mo. Pagkuway, masuyo nitong hinaplos ang kanyang buhok at noo. Naramdaman ni Alexandra ang masuyong gesture na iyon ng binata at gusto sana niyang imulat ang mga mata. Hulihin ang mga mata nito upang magtanong. Pero gusto niya ang hatid na ligaya sa kanyang puso ng simpleng hagod na iyon sa kanyang buhok at noo. Ayaw niyang matapos iyon sakaling magkamali siya ng tanong. Medyo napapagod pa kasi ako nanghihina. Usal niya habang nananatiling nakapikit. Sige, tulog ka pa ha, dito lang ako. Natahimik siya at nananatiling nakapikit pero gising pa ang kanyang diwa. Habang damang-dama pa niya ang paghaplos nito sa kanyang buhok at noo. Lalong nakadama ng walang hanggang ligaya ang kanyang puso. Kailaon ng pangarap ni Alexandra
na maranasan ang ganoong trato mula kay Darrell at natupad na iyon. Muli siyang nakatulog habang tila may nakapagkit pangiti sa gilid ng mga labi. It's positive! Ang Fuentebella ang sanggol na kanyang isinilang. Nakuyom ni Sagani ang kamao habang napatutup naman sa tapat ng dibdib si Ayet sa labis na kaligayahang nadama sa ipinahayag na iyon ng doktor. Talaga? Apak ko ang sanggol? Usal ng ginang. Uho, 99% na nagmatch sa DNA test ni Darrell ang DNA test ng sanggol. Hindi malaman ni Darrell ang iisipin sa mga sandaling iyon. Basta nakatitig lang siya sa doktor na kumuha ng pagsusuri sa mga sampol ng kanyang buhok, laway at dugo. Ganon din sa sanggol. Anak ko ang bata. Anak ko nga. May anak na ako. Hindi siya nagsisinungaling. Nagawa ko siyang pagsamantalahan ng gabing iyon. Habang lango ako sa alak at drogang ibinigay sa akin ni Castro. Pero hindi ko iyon alam. Wala akong matandaan sa nangyari. Para akong blackout ng gabing iyon. At habang ginigiyagis ng matinding sumbat ng konsensya si Darrell, tila kidlat na gumuhit sa eksena sa kanyang balintataw. Pare, huwag mong intindihin si Cassie. Babalikan ka rin yun. Oo nga, tirahin mo na lang itong ecstasy para solve ka mamaya sa ibibigay naming GRO sa iyo. Kinuha niya ang maliit na pildoras at nilunok, saka pasuray na tumayo. Saan ka pupunta? Sa CR. Hindi na siya pinigil ng mga ito, pero dumiretso siya sa labas ng club at sumakay sa kanyang kotse at ini-start ang makina niyon. Ang huling natatandaan ko, para akong nalutang sa alapaap, para akong lumilipad. Pero parang nakalag ang utak ko nang mabangga ang sasakyan ko sa kung ano at namulatan ko na ang aking kahubaran at masakit kong ulo at ang kulay pulang mantsa sa kobrikama. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlab7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.